Magandang araw mga kapeso. Sa video na ito, ang pag-uusapan natin ay ang tungkol sa overtime. Isa sa mga usapin ngayon, take note, ang pag-uusapan po natin ay overtime, specifically para sa mga empleyado. Bago natin pag-usapan ang main topic, which is overtime, gusto ko lamang pag-usapan sandali ang pagiging isang early bird. Bakit? Dahil ang pagiging isang early bird ay isang sign ng isang good employee. Why? Kapag maaga ka sa nakatakdang schedule or shift mo, you have ample time to prepare. Especially sa mga trabaho like service crew. Service crew ako dati and we need at least 15 minutes para mag-prepare ng aming specific station. Another thing is, sa BPO industry, merong mga tools or apps na kailangang i-set up bago magsimula ng shift. So at least 15 minutes will be enough para pag-start ng shift, all good. Nakaset up na lahat. Overtime. Ito ay ang additional working hours para sa isang empleyado. Tandaan po natin, ang bawat empleyado ay may kanya-kanyang buhay after working hours. Kaya may iilan na papayag mag-overtime at may iilan naman na hindi papayag mag-overtime. However, hindi natin pwedeng sabihin na ang isang empleyado ay ungrateful dahil lamang sa hindi siya pumayag mag-overtime on a specific day. Bakit? Isipin natin si employee number 1. Si employee number 1 ay isang single parent. And as a single parent, meron siyang responsibilities after working hours. Let's say, after shift, babiyahe siya pauwi para asikasuhin ang kanyang anak o mga anak para maghanda ng hapunan, para ihanda ang kanilang mga gamit sa eskwela kinabukasan. Just like that. Another thing is, let's say, si employee number 2 ay merong small business na kanyang inaasikaso after shift. So after regular working hours, kailangan niyang mag-out dahil meron siyang naghihintay na small business na kailangan niya rin paglaanan ng oras. Si employee number 3 ay isang single, as in wala pang responsibilities, binata or dalaga na anytime manghingi ng overtime ang management, technically, he or she can, render overtime. Again, hindi naman dapat sapilitan ang pagbibigay ng overtime. And technically, kung marami kang employees, you have to ask who is willing to take overtime. Ngayon, kung ang iyong team leader, supervisor, or manager ay magre-request na magstay ka for at least an hour overtime pero hindi bayad, then as an employee, you have the right to ask. Bakit? 'Di ba? Dito na papasok ang open communication between the employee and the managers or the management technically. Dahil wag tayong magpaka-hipokrito. Kapag overtime, we are expecting that we are paid. So pag hindi ka bayad sa overtime, it means it is questionable. Magtanong ka na. Sabi nga sa isang commercial, wag mahihiyang magtanong. Bago natin husgahan ang isang empleyado, before we say that they are
ungrateful, alamin muna natin ang dahilan o mga dahilan kung bakit they cannot render overtime. Dahil para sa iba, ang overtime ay blessing dahil ito ay bayad per hour. Habang sa iba, ito ay opportunity but they have other responsibilities na kailangan nilang gampanan after their working hours. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. Muli, ako po si Peso. Magandang araw, magandang buhay. Apir! So, patang kalaban